Kamamshi, for today's video, magbabalik tanaw tayo. Naalala niyo pa ba 6 years ago? Hello mga Kamamshi! Welcome back to my channel! I would like to say thank you to all who supported me, and if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell button to keep you updated. At ito na ako, naaalala nyo pa, of course, dapat naaalala nyo pa dahil ito yung time na hindi tayo lahat pwede lumabas dahil sa pandemic na to na very memorable, di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo nakakulong sa bahay. Imagine that, pero God is good dahil natapos ang sitwasyon natin na yon. So ito, April 23, 2021, ito yung first vaccine ko at ang pinili kong vaccine ay Sinovac. So ako, itong first vaccine ko na to sa ospital to ginawa dito sa may malapit sa amin na ospital. And nakakatuwa pa nga dito dahil hindi ako agad na injectionan. At bakit? Tumaas lang naman ang BP ko sa sobrang kaba dahil hindi naman natin alam ko talaga kung anong mangyayari at kung anong sitwasyon. Tapos nakakabasa ka pa ng mga nakakatakot na pag nagpa-inject daw, ganito ang mangyayari at magkakaroon ng mga sakit, namamatay agad or something like that. So ayun, well anyway, na-survive ko naman yung first vaccine at ito, ayan, legit, meron akong card. So na-injection na ako, talagang medyo nakakakaba. Actually, nakakakaba talaga. At di pa natatapos dyan dahil may pangalawa pang injection. So, ito naman, May 21, 2021. Ito, in-inject sa akin, Sinovac pa rin yung pinili ko para pareho. Tapos, sa Robinson Mall naman ako in-schedule. Actually, sila ang nagbibigay ng schedule kung saan ka nila i-injectan. And talagang okay siya na by schedule para hindi rin masyadong madami yung tao at hindi magkakasabay-sabay, which is better kasi maayos yung pila at yung flow ng pila madali lang, hindi ka masyadong maghihintay ng sobrang tagal. So dito naman sa second vaccine ko, medyo hindi na ako kinakabahan kasi alam ko na yung pakiramdam at kung anong mangyayari dahil na-experience ko na nga doon sa unang vaccine ko. So sabi nila medyo mabigat sa braso or something, lalagnatin yung iba, pero ako so far sa experience ko naman doon sa first vaccine ko, hindi naman ako nilagnat and wala namang masyadong naramdaman, which is okay lang naman. So ito na, nakatalawang injection na tayo, parehong Sinovac, complete na. And hindi pa pala natatapos dyan dahil meron pa rin daw booster. So December 7 naman to, 2021. O diba, nakita nyo mahaba na yung buhok ko dyan. So nakapagpa-booster ako, in-schedule naman ako dito sa mall naman sa may SM naman na malapit sa amin. So dala-dala ko yung card ko, yung first and second injection ko para ipapakita ko para malaman nila na pwede na ako ma-injectionan for the third time. So December 7 to 2021. Ito yung pangatlong injection ko. Ang pinili ko naman dito ay Pfizer yung pinili ko. Itong pangatlo, pwede ka nang pumili kung anong gusto mong vaccine. And then, dun sa pang-apat, which is yung last na vaccine namin, dito kami sa Marikina Sports Center nagpa-schedule ng August 26, 2022. So, makita nyo dito, sabay-sabay na kaming apat nagpa-injection para isang schedule na lang. And kasi ito na yung pinaka last injection natin, which is Pfizer pa din yung pinili namin. Yun, as usual, same lang din yung procedure kung papaano at pipilapan. So, ayun na. O diba, pag titignan mo sa video, parang masakit. Pero totoo nga masakit. So, anyway, after the vaccine, ayan, nagkaayaan kami na madaling araw na lumabas. So, syempre, para kung ilang months tayong nakakulong sa bahay para naman, alam niyo yun, iba naman yung kapaligiran dahil nasa apat na sulok lang tayo ng bahay natin. So, pakita nyo dyan, walang katao-tao kasi madaling araw talaga kami pumunta para kami lang. And that time naman, pwede na rin namang lumabas basta naka-mask ka lang, ganyan, or naka-face shield, pero hindi na rin masyado silang mahigpit dun sa pagsusuot ng face shield. So, isa to sa mga memories nung namin during pandemic. And ang isa pang hindi namin makakalimutan, syempre, ay isa sa matagal nating hinihintay ang makapagtapos yung ating mga anak. And since dahil nga sa pangyayari, ayan, online sila. Sakto yung bunso ko, senior high school graduation naman nila. So, online yon. Kaya itong pandemic na yan, maraming mga memories
na talaga namang sumabay sa mga importanteng milestone ng buhay ng aking mga anak. Syempre yung graduation, di ba? Lalo na yan, lahat tayo excited dyan, gusto natin ma-witness yan. Pero since yun nga, dahil pandemic, ginawa yung kanilang graduation, online lahat. And talagang grabe yung memories na binigay na to, hindi mo talaga makakalimutan. Hindi lang memories, history pati, di ba? Pandemic. So, ayun, ito nangangapa kami dahil nga online siya, nangangapa kami kung paano isi-set up, may instruction lang na binibigay kung anong gagawin. And syempre, 'di ba, ito sa buhay natin to, special milestone to bilang parents at saka lalo na sa ating anak. Yung preparation, 'di ba, pagka face to face, iba rin yung preparation, tapos pag online iba rin ang preparation. Ayan, nag-bis pa rin kami na para talagang makapag picture taking and syempre dahil ito ay memories, so we keep everything na maging pareho pa rin kahit face to face or online. And itong araw na to, hindi ko alam yung mga awards nung anak ko. So, surprised din kami sa mga achievement niya nitong graduation na to. Kaya, ayun, so super happy and proud dahil consistent ang kanyang achievement simula nang nag-aral siya until now. Talaga namang pinagsisikapan niya ang kanyang pag-aaral, talagang binibigyan niya ng time at nasanay kasi sila nung mga bata sila na pagka-uwi, kailangan gagawin muna yung assignment bago maglalaro sa labas. So parang routinary na sa kanila ang study habit nila. Kaya ayun, medyo hindi na ako nahirapan na mag-monitor sa kanila. Yun yung mga rules namin sa kanila na hanggang paglaki nila ay dala-dala nila. So dito, hindi namin alam kung ano yung mga awards niya and sobrang happy ko kasi ang dami ko palang Loyalty Award. crap na lang yun. Ang laki nung agwa. Ang daming award ni Chan. Award. O yan. Tuloy napakisang mami dahil very proud sa achievement. And ang pinaka last memory pa ng pandemic na to is yung college graduation naman ng aking panganay. So first time uli na nag face to face. Akala ko nung una gagawin din nilang online graduation. Pero since ito yung medyo umuki-okay na yung sa pandemic, mga nakapuli vaccinated na naman yung mga tao. So ginawa na nilang face to face. Kaya grabe talaga yung pandemic, no, na hindi mo siya makakalimutan. So, ito, another proudest moment, bukod sa bunso, itong panganay ko kasi graduate siya ng may karangalan. De la Cruz, Charles May, Timuan, cum laude. Kaya naman, despite of all the challenges, as always, thank you Lord pa din.